Yun ang amo niya. Ano sa Okay na. Pahiga. Okay na nga. Meron na pahiga? Ah. Ito po no, kasama kayo, bilisan nyo. Sabihin mo. Si Papa, sabihin mo. Papa, bibili ka tayo. Hindi pa, malago, pastita. Ano daw? Pastita. Baygon po yung kayo po namin yung baygon ba? Oo. Bilisan mo daw. Yung mga mahal natin sa buhay, pag may ganitong pangyayari, sama man sa ating kalooban, hindi man natin matanggap, ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia na sabi ko sa Bible sa Book of 97, man wants to die, but after this judgment. Isang bagay na hindi kayang takasan ni man, ni isa man sa atin, ay yung tinatawag na kamatayan, na hanggat maaari ayaw pag-usapan din naman pag sinasabing kamatayan. Bakit? Ito yung katotohanan na pwedeng mangyari anumang oras isa man sa atin. Kaya nga po, papansinin niyo po, sa nicho, may nakalagay pangalan ng namatay at mayroong guhit sa gitna at yung kapanganahan at yung kanyang kamatayan. Kasi po, ang sabi ng Bible, tinakda sa tao, mamatay na minsan pagkatapos ito ay ang kamatayan. Isang bagay na hindi kayang tanggapin ng tao yung kamatayan. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay kung nasaan na si Ate Esther ngayong araw nito. Ako po hindi po religion ang ibabahagi ko sa inyo. 5 to 10 minutes lamang po ibabahagi ko po sa inyo paano ang katiyakan ng langit pag dumating sa atin ang kamatayan. Sabi ko ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At wala pong sino man sa atin magsasabi ako, wala akong kasalanan kahit isa. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At bilang makasalanan, sabi mo ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito na po yung nangyari kay Ate Esther. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ko po sinasabi na si Ate Esther ay makasalanan. Lahat po tayo, kayo at ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito po yung kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan, physical. Pag sinabi pong physical, ito na po yung pag namatay ako, yung katawan ko ilalagay sa kabaong. Pero mayroon po tayong tinatawag na tatlong katawan, kaluluwa at espiritu. Yung katawan, ito po yung ililibing. Kagaya po ngayon si Ate Esther, ililibing yung kanyang katawan. Pero mayroon po siyang kaluluwa at espiritu. Espiritu, ito po yung babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa, ito po yung pupuntahan ng tao pag hindi niya tiyak ang langit pag siya namatay. Ngayon, paano po natin matitiyak ang langit pag tayo namatay? Sabi po ng Bible sa Romans, ito po ang lagi nagsasabi ng Bible. For the wages of sin is death. Pero mayroon po siyang katuloy. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. But the gift of God. Pag sinabi pong regalo, ito po ay libre. Wala pong sino mang tao na nakatanggap ng regalo na mayroong kapalit. Bakit po libre? 2025 years ago, mayroong Kristong namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung nagbayad ng ating kasalanan. Bakit po niya binayaran ng ating kasalanan? Bakit po? Kasi po ang tao, walang paraan ng tao ay makatiyak ng langit. Walang tao na maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sarili. Bakit po si Kristo namatay sa krus? Para bayaran po ang ating kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ito po yung isang halimbawa ng gift. But the gift of God is eternal life. Ito po yung regalo. Ito po yung halimbawa ng regalo. Ito po yung regalo, but the gift. Pag sinabi pong gift, libre. Mayroon ng Kristong namatay doon sa krus ng Kalbaryo. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Gift. Pag sinabing gift, hindi mo matatanggap yung regalo hanggat hindi mo tinatanggap. Hindi mo makukuha ang isang regalo hanggat hindi mo siya tinatanggap. Paano mo siya tatanggapin? Tatanggapin mo si Kristo sa puso mo na sariling tagapagligtas. Kilalanin mo na si Kristo ay namatay, sinilibing at nabuhay ng muli. Walang anumang paraan ng tao ay maligtas. Kagaya nga po ng sabi ng Bible sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung mapapansin niyo po, but whosoever believeth in Him, on Him. Whosoever, pag sinabi pong whosoever, hindi lahat.
ang magkakaroon lamang po ng kaligtasan ay yung tumanggap kay Kristo sa puso niya ang sariling tagapagligtas. Si Ate Esther, naniniwala ko na sa tahanan na siya ng ating Ama. Ngayon, paano po tayo makakarating doon? Kailangan din po nating tanggapin si Gab! Gab! Nababasa ako! Uy, ay nasira nyo na yung payong. Akin na nga. Ano ba yan? Nasira nyo na yung payong, Gab. Alik, sumanda na sa alik. Dahil makalungan kaya yan. Ay, naku. Nagkakapera yung si ano eh. Ala. Sige na. Kaya naman. Bakit? Pinost na nga natin yung mga ano eh. Ang bilis talaga ito sa ano eh. Yung mga birthday doon. Ay! Ay, tapos! Ate na magkakayan! Uy, Liam, tumingin ka! Ya, bakit ka nagtatago sa ano? Ha? Mainit! Mainit ba? Ocho ba dyan? 8-8. Dahil... Wala sila, pag-ibig ay ang saya. Natawag na kamay, ang nakuwan, may kapasitan. Okay.